Panitikan bilang protesta sa pananakop ng Amerikano. Gaya ng estilo ng Florante at Laura, isinulat ni Jose Corazon de Jesus ang akdang sa Dakong Silangan upang ilarawan ang ginawang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ayon sa makatang si Gregorio Bituin, 2008, makikita agad sa tulang pasalaysay na sa Dakong Silangan ang politika nito, aktivismo at diwang mapagpalaya. Kung ang Ibong Adarna ay paghahanap ng mahiwagang ibon sa bundok ng Tabor na ang awitin ay lunas sa haring may sakit, ang sa Dakong Silangan naman ay paghahanap ng kalayaan ng bayan na kinakatawan ng nawawalang si Reyna Malaya. Tulad sa Ibong Adarna, malubha ang karamdaman ni Haring Pilipo dahil sa pagkawala ni Reyna Malaya. Ang tatlong anak ng reyna na sina Prinsesa Mandawa, Prinsesa Bituin at Prinsesa Luningning ay nagtangkang hanapin ng ina, ngunit sila man ay nangawala rin. Sa tulong ng kasintahan ni Prinsesa Luningning na si Bayani, kasintahan ni Prinsesa Bituin na si Magiting at kasintahan ni Prinsesa Mandawa na si Dakila, ay natagpuan at naligtas si Reyna Malaya na nakakulong pala sa Bundok Bendita. Masaya na sana ang wakas ng sa Dakong Silangan kung hindi dumating ang bagong mananakop. Ito ay si Haring Samuel at ang dalawa niyang anak, sina Prinsipe Dolar at Duque Democrito. Sa Dakong Silangan, bahagi ng pinagdaanan ni Haring Pilipo at Reyna Malaya sa malaalamat ng mga pulong ginto, 1928 ni Jose Corazon de Jesus. Itong haring ito'y may dalawang anak, isang makadukat, isang makapilak. Itong masalapi, baliw na lumiyag, dito kay Mandiwang, Prinsesang Marilag. Ibig ng Prinsipe Dolar, nakunan ng dupat ang Prinsesang Hirang. Nais na itanim doon sa silangan ang lahat ng kanyang ari at kalakal. At yaong bandilang may araw at tala, may ilang panahong makita't mawala. Kung may kalayaang dooy mawiwikay, walang kasarinlan sa gintot sa lupa. Maganda ang hawla na nakatutulad, ang lupang silangang mayamang mahirap. Malayang ang iboy umawit sa gubat, ang gubat ay kulong ng malaking lambat. At ang isa namang prinsipeng marangal na anak ng haring nasay kasarinlan, Duque Democrito, kahit sumisigaw, talo ng salapi ng panggagahaman. Ngunit si Mandiwang, kakakasal noon, sa panggagahamay laging tumututon. At ang mana niyang pulong kinakandong, masaganang dugo ang dumilig doon. Samantala namang Demokritong anak ng Haring Samuel na makamahirap, tumutulong siyang araway mapasikat, subalit aayaw, payagan ng pilak. Sa ganyan na hati ang pakikisama, pinag-aagawan si Reyna Malaya. Mithiing ang bayay bigyan ng ginhawa, kalaban ng pilak na pambulag mata. Ang pilak na bilog na nakabubulag, tila nakasabit sa agilang pakpak, kaya pati langit nooy inuulap at ayaw matanggal sa pagpapahirap. Matulis na kuko ng gintong dayuhay, tumarak sa dibdib ng lupang silangan. Mahinang lumakas, ngayoy nangangamkam, langaw na dumapo sa isang kalabaw. Panay na pangakong kay sasarap dinggin, kung di natutupad, sinsarap ng hangin. Tuntunin at batas, kung minsay sipain, orden ng palasyo'y isang basang papel. Sa gayon pamuling, lumamlam ang araw,
nitong sawing lahi sa dulong silangan. Mayroong bayan palang kahit sinasakal ay di mo makita ang bakas ng kamay. Parang may engkanto ang ibong agila, nalulukuban kay di mo alumana. Pinag-aantay ka ng isang umaga, katanghalian ay nag-aantay ka pa. Saka naturuang ang bayay mahilig, sa hilig din nilang parang bagong sakit. Sa mga salitang lubhang mapang-akit, nagpautang hanggang umabot sa liig. Sa mga dambana ng bayaning bantog, panay na dayuhan ang itinatampok. Bayani ng bayay madalas malimot, insenso ng puri sa dayo ang suob. Humanga ang bayan sa di nila uri, ikinahihiya ang sariling lahi. Magkakababayay nagkakatunggali, sa hirap ng pinggang may lutong salapi. Mayroong magsasabing ang dayuhang iyay dapat nang ibagsak pagkat mapanlinlang. Ngunit ang dadampot at magsasanggalang mga tao na rin sa lupang silangan. Palibhasay dooy malaya ang lahat, sa isip ng bayay malaya ngang ganap. Ang bandila nilang hindi mailabas, kundi kaagapay ng bandilang padpad. Ang salapi nila, ang tatak sa likod, ay ibong adara ng tanda ng pagsakop. Tugtugin ng bayan kapag tinutugtog, tugtugin ng dayo ang isinusunod. At ang kabataang tila nabubulag, kay dami ng aklat, ngunit walang aklat. Libo-libong aral, laksa-laksang pilak, paglabas sa templo'y dayuhan ang utak. Paliwanag sa simbolong nakapaloob sa taludtod. Una, nais na itanim doon sa silangan ang lahat ng kanyang ari at kalakal. Pagsusuri sa simbolo ng taludtod, ang layunin ng Amerika sa pananakop sa Pilipinas ay upang palawakin ang pag-aaring negosyo at kalakalin ang mga likas yaman ng Pilipinas. Ikalawa, mahinang lumakas, ngayoy nangangamkam, langaw na dumapo sa isang kalabaw. Pagsusuring simbolo sa taludtod, dating kolonyang bansa rin ng Britanya ang Amerika. Nang lumaya ito at naging makapangyarihan, ay ito naman ang nagsimula ng pananakop. Ang langaw na dumapo sa likod ng isang kalabaw ay posibleng ang mga Pilipinong nakipagsabwatan sa mga Amerikano para sa pansariling interes. Ikatlo, mayroong bayan palang kahit sinasakal ay di mo makita ang bakas ng kamay. Paliwanag sa simbolo ng taludtod, gamit ang edukasyon at ang konsepto ng demokrasya, nagawang sakupin ng Amerika ang Pilipinas na parang di naman napapansin ng ibang Pilipino. Ang pananakop ay inakalang pagtulong gaya ng sinasabing Manifest Destiny ni William McKinley. Ikaapat, bayani ng bayay madalas malimot, insenso ng puri sa dayo ang suob. Paliwanag sa simbolo ng taludtod, ang mga bayaning lumaban sa mga Amerikano ay nalimot ng mga Pilipino at ang Amerika ay sinamba bilang tagapagligtas ng Pilipinas. Ikalima, humanga ang bayan sa di nila uri, ikinahihiya ang sariling lahi. Paliwanag sa simbolong nakapaloob sa taludtod, kinalimutan ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura at dinakila ang mga impluwensyang dala ng mga Amerikano.
Pang-anim, libu-libong aral, laksa-laksang tila. Paglabas sa templo'y dayuhan ang utak. Paliwanag sa simbolong nakapaloob sa taludtod. Dumami ang mga nakapag-aral, ngunit taglay ang kaisipang kolonyal.